Hallelujah, 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 Hallelujah. Pagkabuhay ako't buhay, ako'y inyong panaligan, nang di mamatay kailanman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, isang bagay po minsan ang ayaw nating mapag-usapan. At ang isang bagay na ayaw nating mapag-usapan ay ang kamatayan. Dahil para sa atin ang kamatayan ay katapusan ng lahat. Marahil para sa ilan, ang kamatayan ay walang kasiguraduhan. Kaya ayaw nating pag-usapan ang kamatayan. Kaya nga kapag tiningnan mo yung katabi mo at sinabi mo sa kanya, mamamatay ka rin. Anong sasabihin? Mauna ka. Kasi para sa atin, masama yung pag-iisip ng kamatayan. Pero tandaan natin mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya, ang kamatayan po ay hindi katapusan. Ngunit alam natin na ang kamatayan dito sa lupa ay pagtungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, napakaganda po ng translation natin bilang mga Pilipino sa salitang death. Hindi lang natin sinabing namatay, bagkus kapag
ang tao ay pumanaw sa buhay na ito, paano natin ito sinasabi? Sumakabilang buhay. Dahil naniniwala tayo mga kapatid na ang kamatayan ay hindi katapusan, ngunit laging merong naghihintay sa atin na buhay sa kabila. At yun ang buhay na kasama ang Diyos. At kung ito ay buhay na kasama ang Diyos, ibig sabihin, ito ay buhay na walang hanggan. Kaya kung tutuusin mga kapatid, hindi dapat kinakatakutan ng kamatayan, ngunit ito'y dapat pinaghahandaan. At anong dapat nating paghandaan mga kapatid? Sa panahon po natin ngayon, paano ba pinaghahandaan ng kamatayan? Bumibili tayo ng insurance. Di ba? No? Alam na natin dapat saan ka ililibing, kung kanino mo ipapamana, yung mga bagay na iiwan mo, mga napundar mo. Pero mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin, ang pinakamagandang paghahanda sa kamatayan ay pagsasabuhay ng turo ng Panginoon. At sa pagsasabuhay ng turo ng Panginoon, ibig sabihin, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang pinipili natin ay ang kabutihan. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang ginagawa natin ay kung ano ang mabuti at tama. Tandaan natin, sa dulo ng ating buhay, hindi ka naman tatanungin ng Diyos, gaano kalaki ang iyong kayamanan. Ngunit mas tatanungin tayo ng Panginoon, paano ka ba naging mas mabuti nung ikaw ay nabubuhay sa lupa? Paano mo ba isinabuhay ang turo ni Jesus? Paano ka ba naging mapagmahal? Paano ka ba naging mapagpatawad? Dahil ang paghahanda sa buhay sa kabila, hindi yan ginagawa sa oras na ikaw ay papanaw na. Kundi ang paghahanda sa buhay sa kabila ay paghahanda ngayon na at sa kahit anong oras at pagkakataon. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong dapat ikatakot, hindi yun ang kamatayan. Ngunit kung meron man tayong dapat ikatakot, yun ay yung mga oras na hindi tayo naging mabuti sa buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Matakot ka kapag hindi ka na nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Matakot ka kung wala ka ng takot sa Diyos. Matakot ka kung namumuhay ka na ng mali sa buhay na ito. Dahil ang hamon sa atin mga kapatid, laging mabuhay ng mabuti at tama. At kailan po yun? Sa lahat ng oras at pagkakataon. Dahil yun ang pinakamagandang paghahanda upang sa pagharap natin sa Panginoon, sasabihin natin sa Kanya, nung ako po ay nabubuhay sa lupa, nagsumikap akong maging mabuti. Kaya po mga kapatid, sa araw na ito, yan po yung hilingin nating grasya at biyaya sa mahal na pong Jesus Nazareno, na lagi niya tayong gabayan, lagi niya tayong samahan, lagi siyang sumaatin upang tayo din ay gumawa ng mabuti at tama sa lahat ng oras at pagkakataon. At sa ganung pamamaraan, tunay nating masasabing handa tayong humarap sa Panginoon. Amen.